Ang tatlong magkakapatid at si Lenlen. Ang gabing dumating ang aswang. Isang mainit na araw ng tag-init nang magpasya ang tatlong magkakapatid na sina Juan, Mu at Ren kasama ang kanilang pinsang si Lenlen na magbakasyon sa isang isla sa Palawan. Tahimik ang lugar, may malinaw na dagat, malamig na hangin at mga punong nakapaligid sa kanilang tutuluyang bahay. Doon nakatira ang tiyahin nila sa panig ng kanilang ina si Aling Lala, isang tahimik ngunit misteryosong babae na halos hindi lumalabas ng bahay tuwing gabi. Pagdating nila, tuwang-tuwa ang apat. Nagluto sila ng isda, naligo sa dagat at naglaro sa buhanginan. Ngunit napansin ni Juan na tila kakaiba ang kilos ni Tia Lala. Tuwing papalubog ang araw, bigla itong nagiging tahimik at parang laging nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. "Huwag kayong lalabas pagpatay na ang araw," paalala niya. Ngunit hindi nila iyon gaanong pinansin. Pagsapit ng gabi, nagkumpulan silang apat sa labas. Nagpapahinga, nagkukwentuhan at pinagmamasdan ang mga bituin. Hanggang sa biglang humampas ang malamig na hangin at may narinig silang kakaibang tunog mula sa kagubatan. Tisk-tisk-tisk-tisk. Tahimik silang napatingin sa isa't isa. Si Mue, na laging palabiro, ang unang nagsalita. "Baka paniki lang yan," sabi niya, pero halatang kinakabahan din. Ang alon sa dagat ay tila huminto at tanging tisk-pursk, tiskis lang ang umuugong sa hangin. Biglang kumidlat at sa kislap ng liwanag, may nakita silang nilalang sa itaas ng puno. Mahaba ang buhok, matulis ang kuko, at ang mga matay nagliliyab na pula. "Isang aswang!" Sumigaw si Ren at agad tumakbo papasok ng bahay. Si Lenlen ay napatigil sa takot, ngunit mabilis siyang hinila ni Juan. Mabilis na sinara ni Mu ang pinto at nilagyan ng kahoy upang hindi mabuksan. Ngunit sa kisame narinig nila ang pagaspas ng pakpak. Ang aswang ay nasa bubong naghahanap ng paraan para makapasok. Maya-maya ay biglang bumukas ang pintuan ng silid ni Tia Lala. Lumabas siya, hawak ang isang matalim na bolo at may mga anting-anting sa leeg. Sa gulat ng lahat, dumiretso siya sa labas ng bahay. "Dito ka na naman," ang bulong niya sa dilim. Nakita ng magkakapatid mula sa bintana. Ang kanilang tiya ay humarap sa aswang. Ngunit sa halip na umatake, tila nagdadalawang isip ang halimaw. Dahan-dahang nagbago ang anyo ni Tia Lala. Ang kanyang mga matay nagdilim at lumitaw ang mahahabang kuko. Siya pala ay isang manunugis, tagapangalaga laban sa masasamang aswang. Nagsimula ang labanan. Nagliyab ang paligid sa lakas ng hangin at nagpalitan ng hampasan at sigawan ang dalawang nilalang ng gabi. Pinanood ni Juan, Mu, Ren at Lenlen habang ipinagtatanggol ng kanilang tiyahin ang buong bahay. Sa bawat hampas ng kanyang bolo, may liwanag na kumikislap. Hanggang sa wakas, natamaan niya ang aswang sa dibdib at ito'y nagliyab hanggang sa maging abo. Tahimik muli ang paligid. Yung mga alon ay bumalik sa dati at unti-unting sumikat ang araw. Lumapit si Tia Lala sa kanila, pagod ngunit nakangiti. "Ngayon alam niyo na kung bakit hindi ako lumalabas tuwing gabi," sabi niya. "Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama, ang iba gaya ko ay tagapagtanggol." Mula noon, hindi na nila makakalimutan ang gabing dumating ang aswang. Isang gabi ng takot, hiwaga at katapangan at simula ng kanilang paniniwala na may mga lihim na ang mundo ay hindi basta nakikita ng karaniwang mata. Please subscribe for more. Kwentong Katatakutan story and updates.